Purihin ang Diyos. Tunay po na ang Diyos ay napakabuti. Tunay po na ang Diyos ay tapat. Welcome po sa programa at palatuntunan Ang Tugon sa pangunguna po ni Brother Greg Durante. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God! Tayo po ay nasa ikatlong bahagi po ng ating pong pagpapatuloy sa ating pong topic na pinamagatang Spirit, Soul, and Body. Purihin po ang Diyos at dito po sa ating segment na ito ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay layunin po natin na matutunan, makilala at malaman ang kabuuan ng ating pong buhay bilang isang tao na nilalang ng ating pong Diyos na buhay. Kaya nga po, hayaan po natin ang salita ng Diyos, ang siyang makakilos, ang siyang makagawa upang ang katotohanan po ay ating maunawaan. Tayo po ay darako na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At iyan ko po lahat na kumari po, tayo po ay sandali munang manalangin. Tuon po natin ang ating puso, ang ating isipan sa Panginoon para po sa ating gagawing pagsisimula sa pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Tunay po na napakabuti mo, sinasamba ka namin, pinararangalan ka namin. Banal na Espiritu, ikaw po ang dakilang tagapagturo, gamit instrumento lamang po ako upang ang iyong salita ay aming maunawa at mapakinggan. Banal na Espiritu, akin din pong hinihiling, akin dinadalangin ng lahat ng mga naaabot ng palatuntunan, programang ito, sa telebisyon, sa kanilang mga tahanan, at saan man silang lugar naroon ngayon. Hayaan mo nga po na ang iyong kapangyarihan ay dumaloy at maranasan nila sa kanilang pakikinig at panonood ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng mahihingi ay nagsabi ng Amen. Praise the Lord. So ngayon po tayo po ay magpapatuloy sa ating pong ginagawang pag-aaral at ito po ang ating unang bahagi ng ating pong pag-aaral sa 30 minutong programa at palatuntunan ito. So nais ko po munang gamitin ang pagkakataong ito bago po tayo tumuloy doon sa ating pong pinag-aaralan na naiwan sa unang dalawang set. Ano po, ito po yung pangatlo na, kaya na aking pong dalangin na sana po ay nakasubaybay kayo at nakasunod po kayo doon sa unang dalawa. Pero kung hindi man po kayo nakasubaybay noon, hindi nyo po napanood ang ating telecast tungkol po doon sa una at ikalawang bahagi ng pag-aaral na ito tungkol po sa Trinity or Spirit, Soul, and Body. Ay hayaan nyo po na bago po tayo magpatuloy ay gamitin ko muna po ang pagkakataon upang tayo po ay makapag-review sa ating po mga naunang pinag-aralan. So, nung ating po ito sinimulan, tayo po ay nagbukas ng salita ng Diyos sa Book of Ezekiel, chapter 11, beginning verse 17 to 21. Wherein doon po ay makikita po natin yung salita na ibinigay ng Diyos through the mouth of the prophet Ezekiel, na meron pong dalawang bagay na ating pong tinutukan doon because in the prophecy of Ezekiel coming from his mouth na binigay po ng Panginoon, sabi po ay, God will give them a new heart, a one heart, and a new spirit. So from there, nag-evolve po yung ating pag-aaral dahil sabi nga po nung ating pag-aaral sa mga panimula, if there is a need for a one heart, and number two, and if there's a need for a new spirit, there must be an old spirit. Meron po lumang spirito, and that is what we are about to find out. Ano po dito po sa ating pag-aaral? If there is a need for a new spirit, then what happened? Ano po yung nangyari doon sa tinatawag na old spirit? At para po ating maunawa yan, tayo po ay nagsimulang mag-dig deeper sa salita ng Diyos at ating pong sinimulang siya sa atin na tingnan kung paano po tayo ginawa, ano po yung mga components, sangkap na meron po tayo individually. Then we move on to the book of 1 Thessalonians. Sa sulat po ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, sabi po ng King James Version, ang sabi niya doon sa bahaging yun ng talatang 23, I pray to God that your spirit, soul, and body may be preserved blameless according to the coming of the Lord. Then, akin pong pinapansin po sa inyo ron, na sabi po ni Pablo, the spirit, and soul, and body. So, doon po sa tatlong bagay na binanggit po ni Pablo ron yung tatlong component na bumubuo po sa atin as human. That we as human, we as individual, we have a spirit, we are a spirit, we have a soul, and we live in the body. Kaya nga po sa Tagalog ay tayo po ay espiritu na may kaluluwa at nakatira sa katawang lupa. So doon pa lamang po, sabi nga ay minsan ay akin din po itong binubulay-bulay, pwede kayang bali-balik na rin. Bakit kaya hindi nila sinabi ni Pablo that
I pray to God that your body, your soul, your spirit, ano po, or the other way around, your soul, your spirit, your body. But Paul said that your spirit and soul and body. So doon pa lamang po ay meron na po siyang nais na ipaabot, iparating sa atin po na mga bumabasa at nais ko po ipakita sa inyo that doon po meron ipinakikita kung paano po talaga ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Ano po, that you are a spirit who has a soul, who live in a body. So para po maunawaan natin yan, we need to understand kung paano po tayo ginawa at nilikha ng Diyos. And that is why we go now to the book of Genesis chapter 1, verse 26. Ano po ang ating natuklasan sa Genesis chapter 1, beginning verse 26 and 27? Ang sabi po ng Genesis chapter 1, verse 26 and 27, and God said, let us make man in our image, in our likeness. Ano po? So, mapapansin po natin doon sa Genesis 1:26, sinabi po ng Lord na sabi niya doon sa 1:26 ay, and God said, let us create man. Amen? So, in verse 26 of the book of Genesis, God is giving the plan. He's discussing the plan. Pinakikita po ng Diyos yung kanyang plano, yung kanyang gusto mangyari. And what is His plan? He want to create. Amen? Gusto po niyang gumawa. Ano po ang gusto niyang gawin? He want to create man. So that's why, sabi nga po, if you want to understand how God created us as human, then one of the best reference is in the book of Genesis, because that is all how we started as human being. Doon po tayo nagsimula. Doon po mababasa natin at doon po natala yung tinatawag na introduction o panimula ng buhay natin as human being. So sabi po ng Panginoon, let us make man. And another thing, nais ko na rin pong gamitin po natin itong Genesis chapter 1, verse 26, na meron po ako nais na ipakita po sa inyo rito na God said, let us make man. Yung pong word na us ay is a very vital word dito po sa verse 26. Dahil pagka tinignan mo po yung verse 26, it looks like, amen, it sounds like na ang Diyos po ay may kausap. And He is inviting somebody na siya po ay samahan doon sa kanya pong gagawin. Ano po? Kaya sabi niya, let us make man. Amen? He said, let us make man. He's inviting. But the problem in Genesis 1:26, it is not clear literally kung sino po yung kausap ng Diyos. Pero, kung atin po papansinin, dahil po nagbabalak ang Diyos na gumawa ng tao at iniimbitahan niya yung kanyang kausap, which is not very clear in verse 1:26 kung sino po yun. Pero, obviously, yung inaanyayahan po niya na samahan siya sa paggawa ng tao has also the power to create. So, before, when I was new in the Lord, hindi ko masyadong naintindihan kung sino po yung sinasabi ng Diyos dyan na let us make man. So, maliwanag po in verse 26 that God is talking to someone here. May kausap po siya. Amen? Meron po siyang kausap, hindi po siya nag-iisa rito. And He's inviting that second person, amen, na samahan siya na gumawa ng tao. Amen? And before, I used to think it this way, na yung kausap ng Diyos, it might be an angel. Amen? Pwedeng anghel ang kanyang kausap. Amen? But the problem, if you would think of it, inaayahan po ng Diyos ang kausap niya na gumawa. And angels do not possess the power to create. Wala pong kakayanan ng angels na gumawa. They do not have that power. So definitely, it is not an angel. Because God said, He said, let us create. So kung inaayahan po ng Diyos na mag-create yung kanyang kausap, and if angels do not have power to create, then that's not an angel. Another thing that put angels in a place where they are disqualified there, na hindi po sila talaga yung kausap ng Diyos, is the thing that God said, let us make man in our image, in our likeness. So, image and likeness, sabi ng Diyos, let us make man. And the image of angels and the likeness of angels is different from God. So, angels are not God. So, that's the second point na hindi po talaga pwede pong angels ang kausap rito ng Diyos. So, if it is not angels that God is dealing with here, sino po kaya? Amen? But it is not really clear here. Amen? If you are looking for a literal
literal evidences here that you will find the exact word or literal word. Wala po rito. But one thing I know, na ang pwede pong kausap ng Panginoon dito, ng Diyos Ama, is Jesus, His Son, and the Holy Spirit. Because Jesus is God, the Holy Spirit is God, and both of these two persons that I mentioned in the Trinity has the power to create. So God is talking to Jesus, and He's talking to the Holy Spirit, and He said, let us make man according to our image and likeness. Now, if you drop down your Bible to Genesis chapter 1, verse 27. Verse 26, that's just the plan. He said, this is my plan. But if you drop down to the next verse after verse 26, that's 27 of the book of Genesis. He said, and God created man. Sabi po ng Amplified Translation, so God created man. I want you to notice something, the word created. Sa proper use po ng English words, created is in the past tense. Ano po? So, created meaning in verse 27, man was already created. Gawa na po ang tao. Amen? At exactly, sa plano po ng Diyos na gawa ang tao, how God wants it to be made, sabi po, in the image and His likeness, God created man. So, here in verse 27, God had already created man. Amen? So, tayo po'y magpapatuloy muli. Wag po kayo lilipat. Wag po ninyong ililipat ang inyong mga channel sa inyong telebisyon. Babalik po tayo rito. This is gonna be great. This is gonna be good. Napakaganda po. Very interesting po itong topic na ito. So, I hope you will not change your channel. Babalik po tayo pagkatapos naman po ng ilang mahalagang paalala. I'll see you again. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Praise the Lord. So tayo po'y muling nagbabalik. Kaya po ng aking pinangako sa inyo before the break, I'll be seeing you again. At ito na po yung last part ng ating pong bahagi sa programa po natin ngayon. So let's continue reading. So sabi po sa Genesis chapter 1:27, God created. So meaning in verse 27, man was already created and the creation of man was already finished. Now, in the book of Genesis, chapter 2, verse 7, this is the other conflict. This is another book that give reference dun po sa tinatawag na origin po ng tao. And I want you to go now to Genesis chapter 2, verse 7. Ang sabi po ng Genesis chapter 2, verse 7, I'll be reading from the Amplified Translation now. Ang sabi po ng 2:7 ng book of Genesis, then the Lord God formed men from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, or the breath or spirit of life, and man became a living being. Sabi po naman ng King James, and man became a living soul. So, pansinin po natin sa verse 7, when I was new in the Lord, nung ako po'y bago-bago sa Panginoon, I was really so confused kung saan po ba talaga unang ginawa ang tao. Is it in Genesis 1:26 and 27? Or is it in Genesis 2, verse 7? So, pero, ang akin pong paniwala is, it's in Genesis 1. But what is happening now in Genesis chapter 2, verse 7? Yan po ang ating titingnan. Una po, para po ating maunawa po ito, papapansin ko po sa inyo, if you have your Bibles with you, I want you to pay close attention to the word in Genesis 1:27. The word that the Bible used in verse 26 and 27 is the word created.
Ang sabi po ng verse 27, so God created. That's the word. The word created is the key here. So in verse 27, God is creating. Now, if you go now to Genesis 2:7, ang sabi po ng Bible ay, then the Lord God formed. So these words are different from each other. In Genesis 1:27, the word is created. And in Genesis 2 verse 7, the word is formed. So, in Genesis 1, God is creating. In Genesis 2, God is not creating. He's now forming. Amen? Magkaiba po, ano? Creating, forming. So, when God created man, where is the reference? It's in Genesis 1. But when God formed man, it's in Genesis 2:7. Paano po natin ito maintindihan na mas malinaw pa? Well, ang isa pa po susi to unlock the mystery here is this. God created us, sabi ng verse 27, according to His image and likeness. So God, when He created man, when He created you, when He created me, when He created Adam, hindi po niya ipinattern o ginaya ang tao sa animals, sa puno, or anything that you see in this planet or in this world, the natural world. Kundi ang pinagtularan po niya sa tao ay sa kanya po mismo. Wala po siyang ibang pinagtularan kundi sa kanya po mismo. So para po maunawaan natin, so God created man in His image. So what is God? Yun po muna ang ating sagutin. Now go now to the book of John. Samahan niyo po ako sandali sa Gospel of St. John. At ating pong tingnan sandali ang salita ng Diyos. And let's go to the book of John chapter 4. Ano po? Samahan niyo po ako sa John chapter 4. So we will have a clear understanding of this. Ano po? John chapter 4, samahan niyo po ako sandali. Ang sabi po ng Word of God sa John chapter 4, napakaganda po nito at napakahalaga po nito. This will connect us and will unlock us to the mystery dito po sa ating pinag-uusapan sa book of Genesis. Now, you just follow me to the book of John chapter 4 at meron po ako ipakikita sa inyo rito. And let's go there. Atin pong tingnan ang salita ng Diyos sa John chapter 4. And if you are familiar with this event dito po sa John chapter 4, ito po yung nangyari doon sa event nung Jesus met a Samaritan woman. Meron po siyang nakatagpong babaeng Samaritana here. Amen? But we will not go through the whole story. And let's go directly sa John chapter 4 verse 23. Sama lang po natin yung verse 23, John 4, para lang po magkaroon ng preparation doon sa aking pong verse. And we'll go as far as verse 24. Ang sabi po ng verse 23, if you're ready, ang sabi po ng Amplified, ang sabi ni Jesus, here Jesus is speaking here. Sabi ni Jesus doon sa Samaritan woman, a time will come. So this is a form of prophecy. Time will come, he said, when he said this during that time. However, indeed, he said, it is already here. When the true and genuine worshiper will worship the Father in spirit and in truth. So, I would like also to help you with verse 23. He said, sabi po dito, when the true and genuine worshiper. So, sabi po ng verse 23, God is looking for a true and genuine. So, meaning to say, if the Bible said that God is, or Jesus is looking for a true and genuine, so there must be a fake one. Amen? Meron pong worshiper ang Diyos. So, it means to say, let me go over again. Not everyone that worship God are true. There are also fake worship. Amen? Is that deep for you? Ito po ay napakabigat. Amen? Dahil sabi po ng verse 23, he said, God is looking for a true and genuine worshipers. So if God said that He's looking for a true and genuine, there must be a fake one. Amen? Now, let's continue. And sabi po, Father, in the Spirit and in truth and reality, for the Father is seeking such people as this as His worshiper. So, God is seeking for a true worshiper. Now, if you drop down to verse 24, this is what I need to connect us to Genesis 1, verse 26 and 27. Ano po ba yung pinupunto ko po kanina sa inyo? Dahil sabi po doon, when God created man, He created us not according to the likeness of the tree, not according to the likeness of the mountain, the animals, and
or anything in the world, but God formed us according to His likeness. And in verse 24, ito po ang napakagandang reference, who is God. Sabi po sa verse 24, God is a spirit. Ano raw po ang Diyos? Spirito. One time I was teaching this and preaching this in church. Napakaliwanag po sa verse 24, na sabi po ng John 4:24, God is a spirit. So my question to you tonight, or today, or what time may be na napapanood niyo po itong programa at palatuntunan ito, God is a spirit. That's very clear for me. Ang Diyos daw po ay spirito. One time, I asked the congregation, ang Diyos niyo po ba'y saan gawa? Gawa ba sa bato? Gawa ba sa kahoy? Ang Diyos niyo ba'y inilalako? Ang Diyos niyo ba'y tinitinda, pahulugan? Well, sabi po ng Biblia, my God is a spirit. How about your God? Amen? Ano ang iyong Diyos? Ang iyong bang Diyos ay bato? Ang iyong bang Diyos ay gawa sa kahoy? Ang iyong bang Diyos ay pahulugan? Ang iyong bang Diyos ay tinitinda? Ang iyong bang Diyos ay kailangan paltan ng damit, kailangan punasan dahil nahalikabukan? But my God is different because sabi po ng Biblia, my God or God is a spirit, so therefore He is not made of wood, He is not made of stone, He is a spirit. Amen? So if you are to worship God, you don't need a stone, you don't need a wood, you don't need material things coming from this earth. You worship Him in spirit. Because your God and my God, if you're looking for a God, God is a spirit, for your information. So if we will now connect this thing in verse 26 and 27 of the book of Genesis, God created man according to His image and likeness. Dati po, kinakukonfuse din. When I was young in the Lord, there are pastors na ginagamit minsan po ito sa pulpit at minsan ay nagaya ko na rin po minsan. And, well, I'm open for change. And if there is wrong in me, I can correct what is wrong with me. Ano po? Noong una kasi, I heard one pastor said, do you want to see God? Gusto mo makita ang Diyos? And everybody in the house said, yes, amen, we want to see God. Sabi ng pastor, then look at your neighbor. Tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo ang iyong katabi sa iyong inaupuan. Pag nakita mo siya, you see God in him. And I was so confused during those times back then. Why? Kasi pag tinitingnan ko po yung mga katabi ko sa church, iba-iba mukha, which one is really God? Amen? But until the time came na naunawaan ko po, that God is not the human form of a person. It's not the flesh because He is a spirit. Kaya ito po yung mag-a-unlock sa mystery na sinasabing, when God created us, He created us according to His image and likeness. So if God is spirit, He's not a flesh, He's a spirit. So if God is a spirit, then God created man according to Him, according to His image. So kung Diyos daw po yung spirito, then you are also a spirit. Kaya pala sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, spirit and soul and body. That's the key that will unlock the mystery. Why is it that Paul said that you are spirit, you have a soul, and you live in a body? Why? Because the real man, amen, the real you is a spirit. Praise God. Amen. So tayo po yung spirito. Kaya nga po sa verse 26, Genesis 1, the real man the spirit, is already created. Tapos na po, gawa na. Amen? Kaya makikita po natin pagdating po sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, pinakita po doon na kung paano tayo nilikha ng Diyos, it is not according to the pattern of this world, according to the pattern of His likeness and His image. So God is a spirit, and so are you. So am I. And so is every human being that is being reached by this television program. You are a spirit. Ikaw po yung spirito. That's the original you. Kaya pag hindi mo po ito naintindihan, yan po nagiging balakid, nagiging dahilan kung bakit po ang tao wala pong pagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. I'm running out of time, but I'll be back again. So, tayo ko po muna tapusin, putulin ang ating pag-aaral dito sa puntong ito.
And today, let us pray. Tayo po muna ay mananalangin bago po tayo magtapos at tuluyang magbukas. I don't want to end this program because I have a lot of things to share with you, but dahil kulang po ang ating oras, but don't worry, babalik po tayo ulit sa mga susunod pong panahon para ituloy ang programa at palatuntunan ito. Tayo po manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Dahil ko po na pagpalain mo ang mga taga-panood at taga-subaybay ng palatuntunang ang tugon at maging po silang matalino, pagpalain mo sila at siglan mo lagi ng mga kapahayagan. Ito po ang aming dalangin na may pananalig at pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, God bless you po. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin sa programa at palatuntunan ito. Ako po muli ang inyong kapatid, Brother Dexter Durante, sa pangunguna po ni Brother Greg Durante. God bless you. See you again. Bye. Purihin ang Diyos. Tunay po na ang Diyos ay napakabuti, tunay po na ang Diyos ay dakila. Welcome sa programa at palatuntunang Ang Tugon. Sa pangunguna po ni Pastor Greg Durante, ako po ang inyong mga kasama, Brother Dexter Durante. Praise God, tunay po na ang Diyos ay napakabuti. It's good to be back on air. Tayo po ay nasa ika-4 na set ng ating po pag-aaral about Trinity or about the Spirit, Soul, and Body na bumubuo po sa buhay natin bilang tao. Well, nakaka-4 na series na po tayo at ako po'y naniniwala that God has been pouring out revelation in our hearts and in our spirit na magbibigay po ng daan, magbibigay po ng instrumento upang makilala natin ang Diyos at higit sa lahat, makilala po natin ang ating sarili. At po'y umaasa na hindi niyo po ako iiwan at patuloy na tayo mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po ay manalangin bilang ating pong pagsisimula. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa patuloy na iyong awat habag, sa iyong grasya at biyaya, na patuloy na pinadadaloy mo sa aming buhay at patuloy na pinararanas mo sa amin. Panginoon, Banal na Espiritu, ikaw po ang dakilang tagapagturo, gamit. Instrumento lamang po ako upang ang iyong salita ay maipahayag at maipadala sa iyong mga anak at sa iyong mga lingkod. Panginoon, diaalay po namin sa iyo ang gawain ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So tayo po ay magbalik na sa ating pong lesson. Review lamang po para po tayo ay makasunod dahil kung hindi man po kayo nakasubaybay sa ating pong mga naunang mga series, well, the lesson that we have been sharing and discussing about this program, about yun nga po tinatawag na Spirit, Soul, and Body, we started in the book of Ezekiel. Nagsimula po tayo sa book of Ezekiel, chapter 11, 17 to 21. And then from there, nagpatuloy na po ang ating lesson. And after we discuss about the book of Ezekiel 11, 17 to 21, we go to the book of, punta po tayo sa book of Thessalonians, chapter 5, 23 of the book of 1 Thessalonians. At nakita po natin doon na naging po nating prelude or introduction po yon so that we would understand ourselves as human. Dahil sabi po ni Pablo, I pray that your spirit, your soul, your body be preserved blameless unto the coming of the Lord. Well, that's a very controversial statement there. If you would allow that word controversial. Sabi po, spirit, soul, and body. Inuna po kasi ni Paul yung salitang spirit. So, I guess Paul is giving us a hint there. Meron po siya ipinadadala sa ating clue sa ating pong pagkatao that we are a spirit. Amen? So, at nung ating po itong kinoncentrate, dinigdip, ating pong penetrate ito pong 1 Thessalonians 5:23, nakarating po tayo sa Genesis chapter 1, beginning verse 26 and 27, because that's the book, that's the reference na pwede po nating paghugutan para po malaman natin, maunawaan po natin
yung pagkakagawa ng Diyos sa atin bilang tao. And then we find out na sabi po ng verse 26 and 27 of the book of Genesis chapter 1, God created man according to His image and likeness. That's in verse 27. So meaning to say, ginawa na po ng Diyos diyan alin ang tao. Amen? But if you follow the telecast the last episode that we aired, may dalawa po akong binuksan. Another is in the book of Genesis chapter 2 verse 7. Well, sabi po naman doon ng salita ng Diyos, and God formed men. Amen? And God formed men from the dust of the ground. Amen? So, doon po nagkaroon ng konting kalituhan sa aking pong sariling personal na buhay. Kaya nga po, I was trying to share this to you now dahil nakaalis na po ako sa kalituhan, and I want this thing to be a blessing also to you. Na nung una po ako naguguluhan dahil I was being taught na ang simula po ng tao, it started in Genesis chapter 2 verse 7. But actually, sa verse 27 po ng book of Genesis chapter 1, doon po nagsimula na ang tao po'y malika. But it will not be easy for our human minds to comprehend and to understand these things dahil in verse 27, sabi, God created man in His image and likeness. But in Genesis 2:7, parang ang dating po kasi, dito palang ginagawa ang tao. But last telecast, last episode, pinabigyan ko po sa inyo ng pansin yung word na created and the word formed. It's a two different thing. In Genesis 1:26 and 27, the word that are used there are the word created. But in the book of Genesis 2:7, the word that is used there is the word form. So meaning, magkaiba po yung nangyayari. So, para po maintindihan natin yung verse 26 and 27, kinailangan po natin yung John chapter 4, amen, verse 23 and 24 ng ating pong huling pag-aaral, na pinakita po natin doon dahil walang pinagtularan, walang pinagayahan ng Diyos nang gawin niya ang tao kundi sa Kanya. Hindi po niya tayo ginaya sa bato, hindi niya tayo ginaya sa puno, hindi niya tayo ginaya sa kahit anumang nasa daigdig, sa Kanya mismo. Well, so that we would understand this thing, we need to understand what is God. At sabi po ng John chapter 4:24, sabi po ron, and God is a spirit. So God is a spirit, so when He created man, in Genesis 1:27, He created man first in the spirit. So ang tunay pong ikaw ay spirito. So tuloy na po natin itong lesson na ito. Now, what is happening now in Genesis 2:7? So, nakita na po natin ngayon that God is a spirit. God created man in His image and likeness. So, if God created man and He patterned it according to His image and likeness, so man is a spirit. Ang tao po ay spirito. Now, how will you describe a spirit? Paano mo po mailalarawan ang spirito? Well, spirit is formless. The thing that I can use to you this very moment para po maunawaan natin kung ano ang spirito. It's like an air. You cannot see it. You cannot touch it. Hindi mo po siya mahahawakan eh. Hindi mo po siya magagrasp, ano po, because that's an air. But though you do not see it, it's real. So the same is true, that's a spirit. Though you can't see it, but it's real. Pero alam niyo po ba na ang espiritu or an air, let me just use the illustration of an air. Kaya ko po itong gawan ng shape, ng anyo. I know that most of you that are hearing me today will laugh at me na pwede bang gawan ng shape ang espiritu. I tell you, we can do it. You can do it as well. Hindi mo lang po alam kung paano. Paano po mangyayari yon? Well, kumuha ka po ng balloon. Yung balloon po ay wala siyang air. Pag nilagay mo po siya ng hangin, nilagay mo po ngayon yung hangin sa loob ng balloon, na ano na po magiging shape ng balloon? It will be round. So now, may form na. May shape na po yung hangin eh. Ano po? In a form of a balloon or round object. Ganon din po, the same way, if you get a ball, nilagay mo po dun yung hangin, magkakaroon na siya ng korte. So that is what is happening in Genesis 2:7. For the spirit of man, listen to this closely, for the spirit of man to exist in the natural, dahil hindi po mag-exist in the natural because spirit is formless, dalagay po ng Diyos kasi ang tao sa daigdig. Here, this is the world of the natural. So para po mag-exist tayo rito, sa natural na mundo, kailangan po ng sisidlan.
like what I told to you about the air. Para po makita mo yung air, you have to put it inside the ball or inside the balloon. So that is how man was created. So in order for man to exist on earth, God, ang sabi ng 2:7, He formed man out of the dust of the ground. Gumawa po siya ng korte, ng hugis mula sa alabok, dust of the ground. Why? Bakit po kailangan galing sa dust of the ground? Why? Because dust of the ground is a earthly materials, and earthly materials can be only profitable in earth. Amen? That's why when you die, you leave your body here because this is made out of materials of the air, and this body, is not fitted. Amen? Hindi po ito babagay sa spiritual world because this body is only limited here because this is made out of a natural world or a natural system. Kaya hindi po ito papasok sa kabila. Amen? But the real you will continue to live forever. You will exist. Amen? You are life eternal. Amen? Can I use that word so that I can bring this to your heart? You as humans, you are life eternal. But the problem, all humans are life eternal, but the problem is, not all men has eternal life. Amen? Why? Because a spirit can go to the next world, and that is who we are. Kaya ang sabi po dito, para lamang po tayo mag-exist, going back to Genesis 2:7, nag-anyo po ang Diyos ng earthly material so that you and I can exist in this natural earth. So ginawa po ng Diyos, inanyo ng Diyos ang tao. Kaya sabi ng 2:7, God formed man from the dust of the ground and He breathed unto His nostrils. That's the point. Nilagay po niya ngayon doon yung Espiritu. So meaning to say, man was already created in Genesis 1:26-27. But the thing is, para mag-exist ang tao sa daigdig, he needed a human form, a flesh. Amen? Can I just add this thing so that this revelation will continue and can help you? So lumalabas po ngayon dito sa dalawang book natin binuksan, Genesis 1:26-27, Genesis 2:7. Everything started in the supernatural. Lahat po ng bagay ay nagsimula, lahat ay sa invisible world. Let me give you an example. Alam niyo po ba yung television na inyo pong pinanonooran ngayon? Bago niyo po yan nahawakan, yan po yung nagsimula sa imahinasyon ng taong nakaimbento niyan. Well, everything happened. The chair that I'm sitting in right now, ito po ay bago ito nagawa, ito po muna ay inisip. Nagsimula po ito in the invisible world. Then in the invisible world, now, lumabas po ito sa natural. So kung makikita niyo po yung concept, man was first created in the supernatural before he was brought down to the natural. So this is the key here before I leave you here. Kung gusto mo pong makita na ikaw ay maunlad, amen, para hindi po kayo malito sa mga sinasabi ng preachers. Sinasabing bago ka pagpalain, kailangan munang makita mo sa iyong sarili that you are blessed. Blessing must start inside before you see it outside. That's true. Amen? Healing must start inside before you feel it outside. Kailangan pong paniwalaan mo muna sa iyong kalooban that you are not going to be healed. You're already healed. You're not going to be blessed. You're already blessed. That's the thing. Dahil bago po dumating sa natural ang isang bagay, yan po muna ay binubuo sa spiritual. So everything that you want in the natural, it must be first a reality in the supernatural. That's the message. Amen? Kaya nga po, sa mga oras at sandaling ito, tayo po muna ay magkakaroon ng break at tayo po ibabalik para po ipagpatuloy ang ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral. Huwag po kayong alis, tayo po magpapatuloy muli. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree.
Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Purihin ng Diyos, tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong ikalawang bahagi nitong chapter na ito na ating pong pinag-uusapan. Okay, iniwan ko po kayo kanina bago po ang ating break. Doon sa pinakita ko po sa inyo na everything that you see in the natural, it's a product of the supernatural. I leave you with the statement that before you experience healing, before you experience blessing, everything must be experienced in the supernatural. Everything must be real in the supernatural before you can see it in the natural. Kaya nga po, sabi ng Book of Proverbs, can I just add this thing? Sabi po ng Book of Proverbs, as a man thinketh in his heart, so is he. So if you cannot think it, if you cannot believe it in the spirit, you cannot have it in the natural world. Amen? That's the power, my friends. Yan po ang kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos. That's the creative power that God gave to us as humans. Amen? Kaya bago po ligain ng Diyos ang tao sa natural, man was already created in the supernatural. Glory to God. Amen? Kaya kung papansin nyo rin po, this is another thing that I want to show you. Sabi po sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, God created man. So Genesis chapter 1, verse 26 and 27, saan po ba nangyayari yun? This thing here in Genesis 1, 26 and 27, this is not happening in the world. It's not happening here on earth. Yung kaganapan po na nangyayari sa earth is Genesis 2:7. Amen? But Genesis 1:26, 1:26, and 1:27, this is happening in heaven. So, pansinin niyo po so that I'm so excited. I'm sorry for this excitement. So that I can pass this excitement to your life. So, bago po ang original na disenyo ng Diyos kung saan niya ginawa ang tao, the real us is in heaven. The first origin of man was not on earth, but in heaven. Genesis 1:26 and 27. You know, that's the thing. Kaya nga po gusto tayo ng Diyos na maligtas because we don't belong here on earth. Amen? Kaya nung magkasala po ang tao, yung kasalanan po kasi ang magdadala sa tao so that man would be stuck here on earth and after his life on earth, he will be stuck in hell. Yung po kasi ang idea ng kasalanan, ang kasalanan po'y dumating so that man would be stuck on earth and later on, he will be stuck in hell. But God doesn't want that. Amen? Hindi po gusto ng Diyos yan eh. Amen? Because that is not what His idea, the idea that He has when He created man. Kaya nung nagkasala po ang tao, sin the idea of sin is to hold man on earth and later on to be in hell forever. So, hindi po pumayag ang Diyos. Praise God. Oh, glory to God. Hindi pumayag ang Diyos. Amen? Hindi po siya pumayag na mangyarit magtagumpay ang pakana ni Satanas. Na i-hold ang tao on earth and later in hell. Because we don't belong there. We are not a citizens of earth. We are pilgrims here, my friends. Yung po sinabi po ng Book of Hebrews, dumadaan lang tayo. Amen? Kaya nga po, pansinin natin, we just come here. Our life are temporary here on earth. Napahaba na po na magkabuhay ka ngayon ng 85, 90 years old. If you're 80 years old right now, oh God, praise Him. Dahil napakabuti sa iyo ng Diyos. May mga tao po ngayon, 50 years old lang, wala na. Yung iba, mas maaga pa. Sabi po ng isang research, the average lifespan of man in our time today is 65 years old. So we don't belong here. Saan po tayo talaga ginawa ng Diyos? Saan yung original na disenyo ng Diyos na gusto niya tayong dalhin? We are destined in heaven. Kaya hindi po pumayag ang Diyos na makapagtagumpay si Satan at ang kasalanan ay ma-hold ang tao. Amen? Para po ma-delay tayo sa ating pong original destination and point of origin. Paano po ang ginawa ng Diyos? Hindi po siya pumayag. That's why He sent, amen? Or
I think the word send is a wrong word. He sent, because now it's past tense, He sent His Son, Jesus. Kaya po niya ipinadala ang kanyang anak na si Jesus. What's the purpose of Jesus? So that you can enter heaven, you can enter kingdom. Why? Dahil napakaliwanag po ng salita ng Diyos that sin holds us to be in hell, in earth, and later in hell. But righteousness is our ticket so that we will not be forever in earth, and after this, we will be in heaven. Ano po ang kailangan? Righteousness, holiness. And how can we have righteousness? We cannot be righteous. We cannot be justified by our works. Ang liwanag po ng salita ng Panginoon. We are not saved by works, but we are saved by grace through faith. And there is no other salvation that man can be saved. Wala pong iba. We cannot save by religion. Amen? I tell you that. Hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin. We need a relationship with Jesus. Amen? Kaya nga po, nais ko rin po ipaunawa sa inyo at tahasan na rin pong tinatayuan ng palatuntunan ito na this ministry is not the guarantee for your salvation. Only Jesus is the guarantee. Amen? Kaya minsan po sinasabi ko rin po sa ating church na ating pong kinaaniban, this church will not guarantee your salvation. Jesus is the only guarantee of your salvation. Without Jesus, you can be attending in a church, but if you don't have Jesus in your heart, if you don't make Jesus as your Lord and as your Savior, then you will not be saved. Because salvation only comes when a person believes and accepts Jesus. At makikita niyo po yung master plan ng Panginoon. Bakit po niya pinadala si Jesus? Not to establish a religion, not to build a denomination. That was not the idea. That was not the agenda. That is not the objective. Kung bakit po pinadala ng Diyos si Jesus. Could you imagine? He was okay in heaven. Pinadala pa siya rito mula langit, pinadala pa sa lupa. Why? Because He wants to rescue man. He wants to rescue you because you don't belong here on earth. You will be here temporarily. Amen? Kaya kahit napakadami mo pong pera, kahit po bilyonaryo ka, milyonaryo ka, hindi ka po magtatagal dito sa ibabaw ng lupa. Everything is temporary. Hindi mo po rin madadala ang kahit anong bagay na meron ka. Anytime soon, you'll be out here. Amen? Because you don't belong here. Saan ka po dapat? You belong in heaven. Because in Genesis 1:26-27, nang unang likhain ng Diyos ang tao, He did not create man in earth because God did not intended man to be in earth forever. His intention is for man to be in heaven forever. But that thing become impossible because of sin. But now, it is possible because of Jesus. Kaya kung wala po si Jesus, hindi ka po mababalik sa Genesis 1:26-27, sa original. Kaya po ibinigay ng Panginoon, binigay ng Ama, alin? Si Jesus, upang ikaw po ay mabalik doon sa original na kanyang disenyo, ang mapapunta sa langit kung saan ka dapat nabibilang at doon ka unang ginawa. Lahat po'y pansamantala. Ang tao po'y sumubok ng napakadaming paraan. Naandyan na siya po'y nagtutuklas ng medisina para ma-preempt ang kanyang pagtanda. Well, for a moment, nagtatagumpay ang tao, pero hindi po guaranteed na habang buhay ay mapiprevent po niya ang kamatayan. Lahat po tayo mamamatay dahil ang katawang lupa po ay nabubulok. Dahil ang gawa po at disenyo ng Diyos sa lahat na narito sa lupa, nauubos. Nabubulok, nasisira, nauubos. Pero ang lahat ng gawa ng Diyos, hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi nauubos. Pag-isipan mo yang mabuti, kapatid. Lahat ng narito sa ibabaw ng lupa, nabubulok, nasisira, nauubos. Pero ang lahat ng gawa sa eternal, sa spiritual, sa supernatural, ito lamang po ang bagay na hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi nauubos. Kaya if you will start investing your life in your eternal life. Amen? Ulitin ko po yung kanina natin pinag-usapan. Every human is life eternal. But not every human has eternal life. Pero bakit ka naman malulungkot? Doon sa sinabing, hindi lahat ay may eternal life. You can have it now. Amen? Paano? If you are asking, how? Paano?
you can receive Jesus in your heart. Well, gamitin ko na rin po ang pagkakataon ito because I've been preaching this for so many minutes now. You can have eternal life today. And that is when you receive Jesus as your Lord and Savior. Can I lead you in prayer for a moment before I continue this message? Napakasimple po ng kaligtasan ng tao. Sabi po ng Romans chapter 10, at sabi po ng Romans 10:9 that if you believe with your heart, confess with your mouth that Jesus is Lord, then you will be saved. Napakadali na po. Pero ang susi po is believe with your heart. Kaya I will lead you in prayer tonight, and kung anong araw ngayon, mark this day that this is the day that you access, you gain, you take a hold of your eternal life. Your life eternal, but if without Jesus, your only life eternal, but do not have eternal life. But you can have it today. Well, pwede mo itong makamtan ngayon. So let me guide you and let me lead you into prayer. Sabihin mo lamang po ang panalangin ito, you that are watching me today. Sabihin mo, taas mo ang iyong dalawang kamay, sabihin mo ngayon ang salitang ito at ipanalangin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, sa mga oras at sandali pong ito, narinig ko ang pangangaral ng iyong salita at ang pangangailangan ko sa buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa pagtanggap ko sa iyong anak na si Jesucristo. Kaya ngayong oras at sandaling ito, Panginoong Jesus, pinapapasok kita sa aking puso. Pinaniniwalaan kita sa aking puso at pinagahari kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At simula sa araw na ito, ikaw na po ang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa pagkakataong binigay mo sa akin na maging iyong anak. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ay aking idinalangin sa iyo ng buong-buong may pananalig at pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me just pray for you. Panginoon, sa mga tumanggap po sa iyong anak na si Jesus ngayon, Lord, I pray that you baptize them with the power of your Holy Spirit. That their life will be renewed, Panginoon. Their life will be transformed. And let them have a new life in Christ. Maraming salamat po, Ma, sa pangalan ni Jesus. Amen. So purihin po ang Panginoon. Salamat din po sa inyong pagsama, pagsubaybay at patuloy na panonood sa programang itong Antugon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsabay sa amin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. I hope to be back again into your house, into your home, sa gawain pong ito ng Antugon. Muli sa panguna po ni Brother Greg Durante, pumuli ang inyong kapatid, Brother Dexter Durante. Nagpapaalam pansamantala, God bless you, and I hope to see you soon. God bless. Bye. Purihin ang Diyos. Welcome po muli sa programa at palatuntunang Ang Tugon. Sa pangunguna po ni Pastor Greg Durante, muli ako po ang inyong kapatid, Brother Dexter Durante, makakasama niyo po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa programang ito. Praise God! At ang ating pong topic na ating pong itutuloy sa programa natin ngayon ay nandun na po tayo sa ikalimang episode ng ating pong pag-aaral, Spirit, Soul, and Body. At ito pong pag-aaral na ito ay mayamang-mayaman sa mga kapahayagan upang makilala po natin ang ating pagkatao at kung paano po tayo ginawa nilikha ng Diyos. At dito rin po sa pag-aaral na ito ay matutuklasan po natin bilang tao kung bakit po meron tayong mga struggle sa ating pong spiritual life at mga pinagmumula ng karamihan po ng problema sa buhay po natin bilang tao. Kaya tayo po ay magpatuloy lamang at samahan niyo po ako sa magbabalik po natin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos na may pamagat pong Spirit, Soul, and Body. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay dadako na sa pananalangin sa mga oras at sandaling ito. Bago po natin simulan
ang ating pong gagawin na pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, God, we praise you, we worship you, and we honor you. Salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin na magkasama-sama muli kami sa pamagitan ng telebisyon upang makapag-aral at makarinig ng iyong mga salita. Manal Espiritu, gamitin mo lamang po akong instrumento. Gamitin mo lamang po akong daluyan upang ang iyong salita ay maipahayag at maunawaan ng mga nakikinig ang iyong salita. Salamat po, Banal na Espiritu, ikaw pa rin po ang dakilang tagapagturo sa simbahan. Gamit, instrumento lamang po ako upang ang iyong salita ay kanilang marinig. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, so tayo po ay darako na sa ating pong pagbabalik sa ikalimang episode o ikalimang segment po ng ating pong pag-aaral tungkol po sa spirit, soul, and body. So bago po tayo tumuloy at bago po natin idugtong yung ating pong lesson na ating pong apat na series na po nating pinag-uusapan at pinag-aaral, ito po ikalima. So nais ko po munang i-review po kung ano po yung ating tinatakbo na ng ating pong pag-aaral sapagkat hindi ko po alam kung lahat po ngayon ang nasa harapan ng telebisyon ay kasama namin nung nagsimula po sa lesson na ito. Well, kung hindi po ay makatutulong po itong review na ating pong gagawin. So nagsimula po tayo sa ating pong lesson sa Book of Ezekiel chapter 11, beginning verse 17 to 21. At doon po natin nakita yung ating pong teksto kung bakit po tayo nag-evolve sa ating pong mga pag-aaral. Because we saw something in the book of Ezekiel na nagsasabing, and God said, sabi ng Diyos kay Ezekiel, sabi niya, and I will put a new spirit, you will have a one heart, new heart, and then you will have a new spirit. So if there's a need for a new spirit, then there must be a problem with the old one. Amen? So pagkatapos po natin makita yung Ezekiel 11, then we go now to the book of 1 Thessalonians chapter 5:23. Dahil para po maunawa natin ito, we need to understand who we are at kung paano po tayo nilikha ng Diyos as an individual. And I noticed something na marami po sa mga mananampalataya, not only Christians, but even every people, ay karamihan po ng tao ay lacking po dito sa area na ito. Amen? So, sabi po ni Paul, I pray that your spirit, soul, and body, be preserved blameless, sabi po sa Thessalonians 5:23. And then we pick it up dahil sabi po ni Paul, spirit. So, meaning to say, merong hint, may clue that I am a spirit who has a soul and just lives in the body. Pero, siyempre, kailangan po natin itong i-prove, not by what I said. Amen? Forget about what I said. But let the Bible answer it and let the Bible explain it to us. So, para po maunawaan natin that we are really tripart being, we have a spirit, we have a soul, we are a spirit who has a soul, who has a body, and the real us is a spirit. Tinignan po natin in Genesis 1:26 and 27. And from there, nakita po natin na the Bible is very clear that when God created us, He created us according to His image and likeness. Alam mo po, nagkaroon ng konting conflict, sabi nga po, if I can use the word, dahil pag tinignan nyo rin po in Genesis 2 verse 7, ang sabi naman po ng verse 7 ng Genesis 2, and God formed man out of the dust of the ground. Amen? And then ang sabi, man became a living soul. Amen? When He put into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, alin nga po ba ang nauna? Which is which? Ano po? Alin po ba ang tama? Alin ang nauna? Alin ang totoong reference when we are created? Is it in Genesis 2 or is it in Genesis 1? Well, if we are talking about the reference, both of these two books are true. Genesis, two chapters are true. Genesis 1, Genesis 2. But ang atin na lang pong issue, which is the first one? Ano po bang una at alin ang unang nagawa? Ano po? Alin po ang tama? Now, nakita po natin, na-unlock po natin yung mystery sa Genesis 1. Dahil sabi po, when God created us, He created us in His image. And ginamit po natin yung John 4, verse 24, na sabi po, dahil walang ibang pinagtularan ng Diyos, hindi tayo tinulad sa punong kahoy, sa hayop, or anything in the world, but God made us exactly according to His image and likeness. So what is God then? Sabi po ng John 4:24, God is a spirit. So God is not human. God is not flesh. God is a spirit. So kung ang Diyos po yung spirito, so therefore, He created us according to Him. So that gives us now into a conclusion that if our God who create us is a spirit, then you are a spirit.
Amen? Tayo po espiritu. So now, in order for us to exist dito po sa daigdig, that is now Genesis 2:7. Because God wants us to be in earth to have dominion, para po tayo mga siwa. But we cannot exist in earth with a spirit form. Dahil pinag-aralan po natin a few weeks ago sa ating po naunang episode na the spirit are like air. Hindi po ito mag-exist dito sa ibabaw ng daigdig. It cannot be touched. Ano po, hindi pwedeng hawakan. It's formless. So para po magkaroon ng form, gumawa po ngayon ng Diyos ng katawang lupa at doon po niya inilagay alin ang tao. So man is not the flesh, but man is the spirit. Amen? So dyan po tayo magpipick up ngayon ng ating pong lesson. So ano po ba nangyari from there? So if man is a spirit, amen? If man is a spirit, then what happens? Okay, now, bago po natin ituloy, nais ko po munang ibigay sa inyo yung konting background. What is happening with man during the time that he was on earth? Amen? Ano pong nangyayari? Now, if you have time, and I would not have that kind of time para po basahin po ng buo because in our program, we have only limited time here dito po sa ating palatuntunan and we are doing a Bible study on the air. So, pansinin po natin na if you have time, I would recommend you to read the Word of God starting Genesis chapter 2, verse 1 and onwards. Dahil Genesis 2 holds the reference of what man is doing, ano pong ginagawa ng tao nung siya po ay nasa Garden of Eden. Now, yes, I believe that Genesis 3 also tells us the story that man was in the Garden of Eden. But I want you just to focus on Genesis 2. Kung paano po ba ang buhay ng tao, particularly si Adan na nasa Genesis 2. Ito po ang inyong matutuklasan that God and Adam during those time, because hindi pa po not the word masyado, hindi pa po kasi gawa dito in a human form, sino po? Si Eva. But, dagdag ko na rin po ito for your added information. Si Eva po ay hindi po ikalawang ginawa ng Diyos. Actually, kung titingnan niyo po sa Genesis 1:27, sabay silang ginawa ng Diyos. Pero kung pinag-uusapan po natin, sino ang unang dumating sa daigdig, una po si Adan. Pero pag ang tanong po, sino ang unang ginawa ng Diyos, ito po si Adan at si Eva, sabay yan. Liwanag po niya sa Genesis 1:27, God created man and created them male and female. Sabay po, ano? Ginawa ng Diyos in the spirit si Adan at si Eva. Pero nung dalhin sa daigdig, nauna po niyang dinala si Adan. So nung si Adan po narito na sa daigdig, that's what we will pick up today sa ating pong lesson. Nung nandito na sa daigdig si Adan, the relationship of Adam with God is so good. Ano po? Nagkakausap sila ng Diyos na para bang sa kanilang pag-uusap is like a man talking to his neighbor. Ano po? Parang tao sa tao lang ang nag-uusap. Adam can hear God and God can hear Adam directly. Pero sa ating pong panahon, ano po? Parang nagkaroon na ng barrier. Man cannot talk now to God and God even can't talk to man. Amen? So ano po ba nangyari? Bakit po parang nung panahon ni Adan, ang Diyos pag nakipag-usap kay Adan is parang nakikipag-usap sa taong kaharap mo. Amen. Ganito po kasi yan para po ating maintindihan. Remember that God do not talk to us based on our mind and based on our flesh. How does God talks and communicate to humans? Ano po? Paano po ba ang Diyos nakikipag-usap? Okay, samahan niyo po ako ngayong oras at sandaling ito. Puntahan po natin ang Book of Corinthians. Ano po? Samahan niyo po ako sa Book of Corinthians, and particularly, let's go now to the Book of 1 Corinthians, chapter 2, verse 14. Samahan niyo po ako sa 1 Corinthians, unang Korinto. This is the first book natin pong bubuksan sa ating Bible study ngayon. 1 Corinthians, chapter 2, verse 14. Let's go there. Samahan niyo po ako. 1 Corinthians, chapter 2, verse 14. Now, if you are in the book of 1 Corinthians, chapter 2, verse 14. Now, I'll be reading the Amplified. Ang sabi po ng Amplified version, sabi po ng 2:14 ng Amplified translation of the Bible. But the natural, amen? The natural, non-spiritual men. Sa King James po, ang nandun lang pong word is the natural. Now, let me use this also now. Gamitin ko na rin po ito. In the New Testament, madalas po kasi na lumalabas dyan yung word na natural man, inner man.
Ma-encounter po natin yan when we begin to study the Word of God. Now, bigyan ko lamang po kayo ng bagay na para mapakinabangan ninyo, para maunawaan nyo po ito as we go on with this study. The natural man, pag sinabi po ni Apostle Paul na natural man, it pertains to the flesh. That is the natural. But when the Apostle Paul now used the words, the inner man is the spirit, the real you. Amen? Alam na po natin, because we are a spirit, we have a soul, we have a body. The natural man is what? The body. The inner man is your spirit. Amen? So, kaya mahalaga po na maunawaan natin ito that the inner man is the spirit, but the natural man is the body. Okay, bago po tayo magtuloy, tayo po muna ay magkakaroon ng maiksing break sa palatuntunang ito. And I hope na wag po kayong maglilipat ng inyong pong channel sa inyong pong mga telebisyon. Babalik po ulit tayo. This is an exciting subject. At sa ating pong pagbabalik, itutuloy po muli natin ang ating pong pag-aaral. Diyan lamang po kayo, and we'll be back. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Praise God sa ating pong pagbabalik sa huling bahagi ng ating pong pag-aaral sa Trinity or the Spirit, Soul, and Body ng tao. Tayo po'y magpatuloy. Bago po tayo nagkaroon ng maiksing break sa ating pong palatuntunan at ating pong ginagawang pag-aaral, iniwan ko po kayo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. And I was dealing about and I was talking about how God talks to humans. Para po makatulong ito at maunawaan po natin. Okay, now let's go now to verse 14. Sabi po ni Apostle Paul, tingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang sabi po dito sa 2:14, but the natural. Ano po ulit yung natural? Bago po yung break, I give you the legend para po maintindihan natin yung mga terminology ginagamit. The natural pertains to your flesh, your body. The inner man pertains to the spirit. Ang sabi po, but the natural, the non-spiritual man, ang sabi po ng Amplified, ano raw po ang natural man? It does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and the teachings and revelations of the Spirit of God. Amen? So, pansinin po natin, sabi, the natural man does not accept. Meaning, the flesh, amen, do not understand the things of God. Hindi po gusto, hindi naiintindihan ng katawan ang mga bagay patungkol saan? Sa spiritual. Now, verse 14 also holds the answer why, kung bakit po hindi naiintindihan ng laman o ng katawan lupa ang mga bagay patungkol sa spiritual. Why? Why? Sabi po dito, for they are foolishness or folly, meaningless nonsense to him. Amen? So, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and better acquainted with them. So, bakit po hindi raw naiintindihan ng laman? Ano raw po sa katawan lupa ang mga bagay patungkol sa Diyos? It's foolishness. Kahangalan. Kamangmangan. Kaya sabi rin po dito, I like the word in the Amplified, sabi po dito sa verse 14, ang sabi, the natural man do not accept or welcome or admit into his heart. Meaning, when you hear things about God in the natural man, he will not allow it, ano po sabi rito, he will not welcome it or admit it into his heart. He will not allow it to go to your heart.
What is the heart? The heart here in verse 14 is the soulical area, the soul of a man. Ano po? So the man is composed of three: the spirit, the soul, and the body. Now, when the entrance of the things coming from God gets into the human flesh, ang sabi po ni Pablo sa verse 14, hindi raw po iyon tinatanggap ng katawan eh. Amen? Kaya kung mapapansin niyo po, this will help you unlock the mystery. Bakit po ang tao'y ganito, no? Pag po ang palabas sa telebisyon ay kagaya po ngayon, hindi na po ako lalayo, 30 minutes, Bible study, or hearing the words of God. Kadalasan po ang tao, if you are non-spiritual, lilipat mo na, no? Hindi ka na po mag-aaksaya pa ng 1 minuto, 2 minuto para makinig ngayon sa mga ganitong palatuntunan. Pero, kung ito po ay sekular na palabas sa telebisyon, amen? Kung ito po ay drama, ito po ay mga entertainment, amen? O yung gusto mong panoorin, naku, kahit po puyat na puyat ka, magbibigay ka ng panahon. Ano? Bakit po? Kasi yung mga ganitong bagay, ang isip ng tao, pag hindi po siya spiritual, wala po itong kwenta. Amen? Another example. Sa mga concerts po, sa mga palabas na may mga sikat na mga awit o may mga banda na sikat, minsan po unaabot ng 3 oras, 4 na oras, ang walang humpay, walang tigil na pagtutugtugan, pag-aawitan. Walang kapagod-pagod ang katawan lupa. Talagang kahit po ikaw ay galing sa trabaho, kung mayroong concert, manunood ka, hindi ka napapagod, nakakasayaw ka pa. Pero bakit po pag sa church, praise and worship, 15 minutes lang nanakanta yung praise and worship leader, bagot na bagot ka na. Hindi ka mapakali, parang naiinip ka. Amen? Another example. Bakit po may mga tao na napakatalino? Amen? Talaga pong hindi matatawaran ang galing nila at husay. Saan? Intellectually. Ang mga librong binabasa kakakapal sa kanilang mga bahay ay napakaraming mga babasahin, mga libro na kanilang pinagmamasteran at pinagkakadalabasan at kanilang binabasa ito at naiintindihan at hindi po nananawa na ito'y basahin. Pero bakit? Pagdating sa Biblia, isang piraso, hindi lubang kakapalan. Pag binasa po ng tao, nagsisipula pa lamang, tinatamad na. Why? That's the answer in verse 14. The natural man do not comprehend with these things. Why? Because to the natural man, these things is foolishness. Ito po'y kahangalan eh. Ito po'y walang kwenta. Tingnan niyo po ang tao, pag po merong mga tinatawag na ambagan o pagdadala ng mga halaga ng salapi o anumang mga bagay na maiaambag para po sa isang bagay, halimbawa, yung mga fun run, I'm not attacking fun runs, pero sila po ay nag-i-involve, nagdo-donate sila, nagbibigay sila ng malaking pera. Pero pagdating po sa ambagan at ang pinag-uusapan ay advancement of the gospel para maipangaral ang salita ng Diyos, ayaw po ng tao. Why? Because it's foolishness to him. Ito po'y kamangmangan sa kanya. Bakit po? Dahil yun ay hindi bagay na panlupa. Yun po kasi ay bagay na, yun po hindi bagay na panlangit, yun ay bagay na panlupa. Dahil ang sabi po ni Pablo sa verse 14, but the natural man do not accept the things of the Spirit. Why? This is foolishness to him. Dahil ang sabi po doon sa bandang uli, because the things of the Spirit are spiritually discerned. Paano raw po nauunawa ang mga bagay na maka-Diyos at makalangit? Not by intellect, but by the Spirit. Amen? So, kaya nga po kung ating unawain, kaya hindi mo maintindihan ng Diyos because you are trying to get a hold of God in your flesh. No, you cannot do it. The only way that you can know God is through your Spirit. Simply because John 4:24 is very clear. God is a Spirit. Spirit to Spirit, it will be an understanding. They will understand each other. But if flesh to the Spirit, the flesh will never understand the things of the Spirit. And never can be. Hindi po mangyayari. Kaya nga, kung mapapansin po natin, here now we have a clue. Amen? Kaya sabihin mo rin, Pastor, kung hindi masalaman, baka naman maiintindihan ko siya in my mind. Well, your mind is your soul. Yan po ang kaluluwa.
Ang kaluluwa po ay ang iyong tinatawag na isipan, emosyon, your decision-making factor. Sige, tingnan po naman natin yon. So that the tri-human being, akil po natin, the spirit, the soul, and the body. Now, go to the book of Romans. Samahan niyo po ako sa Romans chapter 7. Punta po tayo sa Romans chapter 7. At kung tayo po ay nasa Romans chapter 7, puntahan po natin ang Romans 7:22. Romans chapter 7 verse 22. Ano po ang nilalaman ng Romans 7:22? Now, if you are in the book of Romans chapter 7 verse 22, ganito po ang nilalaman naman niya. Ang sabi niya rito sa 7:22 ng Romans ay ganito, "For I endorse and delight in the law of God in my inmost self, with my new nature." Okay, now, pansinin po natin yung verse 22. Okay, sabi po sa verse 22 ni Pablo, paano raw po niya naiintindihan ang batas ng Diyos, ang salita ng Diyos? Okay, ang sabi po, in my inmost self, meaning, kanina po nakakita natin yung word na natural man, narinig po rin natin yung salitang inner man. Now, here in verse 22, he's now discussing the inner man. I'm sorry po, kasi kanina sabi ko in the soul. Now we are dealing with the spirit here. Ang sabi po sa verse 22, in my inmost self, meaning in my inner man. Saan daw po pinapapasok niya? Sino daw natutuwa? Saan daw dinadala ni Pablo ang salita ng Diyos? Not in his mind, not in his body, but the Word of God is beneficial. Sino raw po nakikinabang? Ang Spirito. So right now, your body might not be happy habang nakikinig po ng salita ng Diyos. But I want you to know something, that even though your body is not happy right now as you listen to this preaching, but your spirit, amen, yung iyo pong spirito, and my God, that spirit of yours is the real you. Amen? Yung spirito, yan ang tunay na ikaw. And I'm here to tell you, tuwan-tuwa po siya sa tuwing nakakapakinig siya ng Word of God. Amen? Kaya lamang nga po ang tao, hindi po siya aware that he is a spirit being. Pananaw niya kasi ito siya, yung katawan. Kaya pag hindi po naiintindihan ng tao ang katotohanan ito that he is a spirit, ang lagi niyang pahalagahan mga bagay na kailangan ng laman. Ang kanya pong laging priority ay ang bagay na nasa sanlibutan. Darating lamang po ang panahon at pagkakataon na magpapahalaga siya sa bagay na spiritual. Pag dumating yung araw na maunawaan niya that he is a spirit, and I believe this is the time na nauunawaan mo ngayon that you are a spirit. You are not a flesh. You are spirit. You only live here in a body temporarily. This will not be forever. Amen? This body will soon be gone and will soon be destroyed. But the real me will live forever. And the question na lamang pong malaki is, where will the real me be after I leave this body? Amen? Pansamantala lamang po tayo rito. Kaya nga po, ang mga bagay na spiritual, nauunawa ng spirito. Pero ang mga bagay na natural, ay natural lamang ang naintindihan at hindi ang mga bagay na spiritual. Kaya sa mga oras at sandali pong ito, ako po'y naniniwala na naipaabot sa inyo ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa mga makapangyarihan, salamat po sa oras at sandaling ito na kami ay nakarinig muli ng iyong salita. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na nakinig at sumubaybay sa palatuntunan ito. Hiling at dalangin ko po sa iyo na patuloy na sila iyong gabayan, akayin, lalo na sa kanilang pagtuklas sa kanilang buhay at sa relasyon sa iyo. Pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Tapos na naman po ang ating maiksing oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ako po ay umaasa at dumadalangin na kayo po ay napapagpala sa tuwing kayo ay manonood sa palatuntunan ito, ang tugon. Sa pamumuno po muli ni Brother Greg Durante, ako po si Brother Dexter Durante, pansamantalang muling nagpapaalam. God bless you and hope to see you again sa ating po mga susunod na telecast. God bless you.
Purihin po ang Diyos. Muli, welcome sa Palatuntunang Ang Tugon. Sa pangunguna po ni Brother Greg Durante, ako po muli ang inyong mga kasama. Brother Dexter Durante po, samahan niyo po ako sa nalolooban ng 30 minuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang programa pong ito at ang ating pong pinag-aaralan sa Palatuntunang Ang Tugon sa ika-6 na episode, ika-6 na series ng ating pong subject, the Trinity or the Spirit, Soul, and Body of Amen. Amen? At ang ating pong pinag-aaralan ay tungkol sa pagtuklas sa ating pong pagkatao at kung paano tayo ginawa, nilikha ng Diyos. At sa sandali po na matuklasan natin at matutunan kung paano tayo ginawa at nilikha ng Diyos. Ito po ang sandali at ito rin po ang susi ng ating pong paglaya at tunay at ganap na pagkilala sa Diyos at maging sa ating pong sarili. Praise God! Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pong gagawing ika-6 na episode na ito ng Spirit, Soul, and Body. At bilang pagsisimula po, tayo po ay manalangin, tayo po ay dumulog sa Panginoon. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sa pagkakataon ay pinagkaloob mo po sa amin na makapag-aral at magamit ang telebisyon. Napakalaki pong biyaya na makapag-aral at makasama po ang mga kapatid na kahit hindi po personal kasama ko sila, ngunit gamit ang telebisyon, nakakasama ko po sila sa pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu, gamitin mo lamang po ako at lukuban mo rin sila ng iyong kapangyarihan upang ang iyong salita ay kanilang maunawaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos at tayo po'y nasa ika-6 ng episode ng pag-aaral ng Spirit, Soul, and Body. At nung nakaraang pong ika-5 episode, ang ating pong huling tinalakay ay yung patungkol po sa paano ang Diyos kinakausap ang tao at paano ang Diyos nakikipag-communicate sa tao. Nakita po natin doon sa mga ilang pong mga aklat na ating pong binasa at nais ko lamang pong bigyan ng tinatawag na rundown o review para po kayo'y makasunod. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, napakaliwanag po ng tala po ng Biblia na sinulat po ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi po ron ay mga bagay daw pong espiritual ay hindi nauunawa ng natural man o ng laman dahil para po sa katawang lupa o sa natural na tao or natural man, it is foolishness. Ito raw po'y kahangalan. Bakit? Dahil hindi nga po niya naiintindihan. Paano po mauunawa ng tao ang mga bagay na espiritual, bagay na makalangit? Wala pong ibang paraan kundi only in the Spirit. Not in the flesh, not in the soul, but in the Spirit. In the Spirit, man will begin to understand the things of God. And not also in the soul. Sabi po ni iba, paano naman? Kung spirito ka agad, dapat soul, dapat mind. The soul is composed of the mind. Bakit po ba hindi ka agad ang Diyos dedirekta sa ating isipan? Amen? And that is what we are going to find out and that is what we are going to study today sa palatuntunan po ito. So to start with, buksan po natin ngayon ang ating Biblia sa Romans chapter 8. Samahan niyo po ako ngayong oras at sandaling ito sa Romans chapter 8, verse 7. Last week, ating pong pinag-usapan, or last time na tayo po nag-aral, we picked up the last thing is in Romans 7. But this time, tayo po ay papasok sa Romans chapter 8. At kung tayo po nasa Romans chapter 8, samahan niyo po ako sa Romans 8, verse 7. This is still the Apostle Paul writing to the Roman church. Amen. Puntahan po natin ang Romans chapter 7. Pero isama ko na rin po yung Romans chapter 8 verse 6. Ano po? Before I dig deep and we penetrate verse 7 dito po sa Romans 8. Ang sabi po na Romans 8 verse 6 ganito. Now the mind of the flesh. Look at this. The mind of the flesh. Meaning the soul is different to the flesh. Amen? Now the mind of the flesh, meaning the flesh also has a mind and that mind is called the soul. Is sense and reason. Ano lang daw po, meron ang isipan. Sabi po ng Amplified, it does only possess sense and reason. Kaya nga po, doon mo maiintindihan ng tao na pag dinala mo sa kanya salita ng Diyos, ang gusto lagi debate. Ang gusto lagi argumento. Amen? But why? Because the mind, amen, is always responsive or reactive through sense and reason. Kaya hindi po niya maiintindihan ang mga bagay na makalangit. And sabi po sa verse 6, without the Holy Spirit is death.
Praise God. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and after. But the mind, the Holy Spirit is life and soul, peace both now and forever. So without the Holy Spirit in a person's life, ano raw po sabi sa verse 6, ang sabi po ng talatang 6, kung papansinin po natin, it is death. Amen? That comprises all the miseries. Kaya punong-puno ng miseries ang buhay ng isang tao because the Holy Spirit is absent. But once the Holy Spirit is in your life, miseries are removed from your life. God, I love that word. So, kung wala po ang banal na Espiritu, it's death. Kaya punong-puno ka ng miseries, punong-puno ka ng mga kalituhan, kabiguan. It's because it's the absence of the Holy Spirit. Now, saan po nagmumula ito? Saan nag-uugat yung death na tinutukoy ni Pablo sa verse 6? From sin. It's because of sin. That's what killed you as a person. It's sin. Both here and after. But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace both now and forever. Now, if you would continue reading verse 7. Sabi po ng verse 7, Romans 8, that is because the mind of the flesh, with its carnal thoughts and purposes, I like this word. Sabi is hostile to God. Ang isipan o ang kaluluwang karnal, sabi ng King James, the carnal mind. Amen? Ano raw po ang isipang karnal when you say the word carnal? Last time, I talked to you about the difference of the natural, the inner man. The natural man is the flesh. The inner man is the spirit, who is the real you. Now here, sabi po, the carnal. Two words again to be compared. The carnal, the spiritual. Carnal meaning, carnal are people whose mindset, whose motivation is always fleshly, desires are worldly. But spiritual persons desire are always spiritual and godly. Amen? So ano raw po ang mga carnal mind, yung mga makamundong isipan? Ano raw po ang posisyon nito sa harapan ng Diyos? Ang isang taong makamundo na hindi siya after sa mga bagay na maka-Diyos. Mas mahalaga sa kanya ang party, mas mahalaga sa kanya ang mga disco, mas mahalaga sa kanya ang mga gawaing makalaman, makamundo. Pero pagdating sa mga ganitong Word of God, corny, boring, walang kwenta, ganun po ang pananaw. That's a carnal mind. Praise God. Ano mo sabi ng Bible sa verse 7? What is the position of a person in the sight of God when a person possess a carnal thoughts? Sabi po rito sa verse 7, the carnal mind is hostile. Sabi ng Amplified, ginamit po niyang word is hostile. Now, sa King James, ang ginamit pong word ay enmity. Amen? So, pababawin pa po natin sa ang salitang enmity, hostile, meaning enemy. So, a carnal mind, carnal thought is an enemy to God. Kalaban ng Diyos. Bakit po kalaban ng Diyos ang ganitong mga isipan? For it does not submit itself to God's law, and indeed, it cannot. Bakit po kalaban ng Diyos sa mga karnal na isipan? Sapagkat ang sabi po ng verse 7, hindi raw po ito nagsasubmit, hindi ito nagpapailalim. Ito yung mga taong pagka binanggit mo ang salita ng Diyos sa kanila, ayaw nila ng gano'n. Huwag mo akong ayoko ng usapang Biblia. Ayoko ng usapang Diyos. Amen? Lalo na, minsan, I'm a lawyer, I don't want to hear. Not all lawyers, amen, forgive me, hindi lahat, pero some lawyers, and I hope it is not you, ayaw po ng mga word of God. Amen? Sabihin, ayaw nilang pag-uusapan yan, do not apply the word of God dito sa ating pinag-uusapan. Hindi kailangan rito ang Diyos. Why? Bakit po ganun ang kanilang reaction? Well, we know now the answer. Because for them, if they are not spiritual, things about God to them are foolishness. Isn't it true? Amen? Kaya ayaw nila sa salita ng Diyos, kahalang-halang kasi, kamangmangan kasi, ang ganitong mga bagay. Pero once your spirit is renewed, your spirit is alive and born again. Now you begin to possess now a mind that is spiritual. Pero pag ikaw po ay hindi pa mananampalataya, you possess a mind that is carnal.
And carnal mind, ang sabi po ng Bible, is enmity. Kaaway daw po ng Diyos. Why? Because it does not submit itself to God's law. And indeed, it cannot. Hindi raw po ito magpapailalim. So makita po natin ngayon, the flesh, the mind. Flesh that will never submit himself, never understand things of the Spirit. The mind that is carnal will never also submit to the things of God. Amen? So nakita na po natin yung dalawang bahagi ng components natin bilang tao, the spirit, the soul, and the body. Kaya mapapansin po natin, God will never talk to a person based on flesh. He will never talk to a person based on soul. Why? Dahil ang sabi po ng 2:14, 1 Corinthians, He will only talk to a person based on spirit. Ano lamang po ang gagamitin ng Diyos para makausap niya ang tao? He will not talk to him soul to soul, spirit to soul. Why I use that spirit to soul? God is a spirit. He will not talk to you through your soul. Because God is a spirit, He will not talk to you through your flesh. How will He talk to you? He will only talk to you through your spirit. Kaya makikita po natin ngayon yung idea at nagbibigay na ngayon sa atin ng lead, ng link, kung paano nag-uusap si Adan way back before in Genesis 2. God talked to Adam not through the mind, not through his soul, not through his body, but God talked to him through his spirit. And after this break na ating pong pararaanin sa programa at palatuntunan ito, I will deal extensively sa last part po ng ating palatuntunan. Ano po ang nangyari? Bakit hindi na nagkakausap ang tao kagaya nung panahon ni Adan? So tayo po ay pansamantala ay papasok muna sa isang maiksing break po sa programang ito at babalik po ako. Wag po kayong aalis sa impilang ito. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Purihin ang Diyos. Welcome po muli sa programa at palatuntunang Ang Tugon. At tayo po nasa ikalawa at huling bahagi na ng ating pong 6th episode ng pag-aaral Spirit, Soul, and Body. Bago po tayo pumasok sa break sa ating pong palatuntunan, huli po nating pinag-uusapan at huli po nating tinatalakay ay yung pong tinatawag na pakikipag-usap ng Diyos and how God communicate and how God affects a person's life. He will not talk to you based on your flesh. He will not talk to you based on your soul or your mind or your emotion. God only talks through the Spirit. Yun po ang ating nang na-cover sa ating pong lesson na ito. Now, let's go now to the book of Genesis chapter 2 because I said to you before the break, we will deal extensively kung paano po nangyari sa panahon po ni Adan nung mga panahong yon. Okay, punta po tayo sa Genesis chapter 2. Okay, sa Genesis 2, let's now go directly to verse 16. Something happens here when God said to Adam these words. Meron po kasing sinabi ang Diyos kay Adam. And you know, Adam, as I said to you a while ago, he's hearing God like he's hearing a person. Amen? Ganun po ang pag-uusap nila ng Diyos. Parang, ang sarap na, ano po, parang tao na naririnig. Kasi marami po nagtatanong sa akin, hindi ko naririnig ang Diyos. How come you're telling me you hear God? If you're figuring out you can hear God with your natural ears, forget about it. If you want to understand God based on your mind, forget about it. You can only understand God through your spirit. And I will show you how. I will show you why, and I will show you how. Genesis 2. Punta po kayo sa Genesis 2. Now, look at this. God speak to Adam here. Sabi po ng Diyos kay Adam, Genesis 2,
The Lord God commanded the man, saying, "You may freely eat of every tree of the garden." God speaking to Adam here. Verse 17, "But he said, of the tree of the knowledge of good and evil and blessing and calamity, you shall not eat. For in the day," look at the words, pay close attention, verse 17, "For in that day, or in the day, that you eat of it, you shall surely die." Ano po sabi ng Diyos? Lahat pwedeng pakialaman ni Adan eh. Pero meron po yung pinagbawal ng Diyos, isang puno ang hindi niya pinapayagan si Adan na pakialaman. And in verse 17, sabi, the tree of the knowledge of good and evil. So, sabi po dito, pag pinakialaman daw po ni Adan yon, sabi ng Diyos, Adam, you will surely die. Tiyak na mamamatay ka. Now, if you follow through, pag binasa mo po onwards ang salita ng Diyos, and you came across sa Genesis 3, tumawid ka na po ng Genesis 3, you will notice here that what God said in Genesis 2, verse 17, has been violated. Nalabag po ito. Amen? At ginamit po itong ni Satan para po dayain ang tao. Nalabag po nila itong pinagbabawal ng Diyos. Amen? At ang napakaganda pa nga po ritong approach ni Satan na kausapin niya si Eva, ang sabi po rito ng serpiente, in the form of a serpent, ano po? Ang sabi po rito sa verse 2, "And the woman said to the serpent," Genesis 3, "We may eat the fruit of the trees of the garden, except," sabi ng verse 3:3, "the fruit from the tree which is in the middle of the garden, because God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die." So, dumating pa po sa punto na parang si Eva ay may alinlangan doon sa word na dying, because he said, "Lest you die," baka kami mamatay. But sabi po ng serpent in verse 4, sabi niya, that's not true. Sabi niya sa babae, "You shall not surely die." So, now here is the thing. Satan is trying to tempt Eve right there that you will not die. You will not die. Hindi ka mamamatay. Amen? Dahil nakita po niya that ito pong si Eva ay may doubt doon sa sinabi ng Diyos that they will surely die pag po pinakailaman nila ito. Now, so that I would not stay and waste a lot of time here, nangyari po, napakialaman po nila ito. Napakialaman po ni Adan, pati si Adan, na damay napakialaman po ng mag-asawa yung pinagbabawal ng Diyos. But the big question is here, is this. Pag binasa mo po yung Genesis 3 and you go all the way to Genesis 4, hindi naman po namatay si Adan. Hindi naman po namatay si Eva. They live continually. So pag hindi mo po alam ang salita ng Diyos, these thoughts will come to your mind. God is a liar. The Bible is a lie. Bakit po? Kasi hindi naman namatay si Adan, nabuhay pa, nagkaanak, dumami pa. Sinungaling ang Biblia. Pero you know what? Pag alam mo po ang tunay na tao, that the man is not flesh, man is a spirit, you will understand what happened here. Dahil ang kinakausap po ng Diyos, when He talks to a man, He is not talking to man the flesh. He's not talking man the soul. He's talking to man as the spirit. Kaya pag kinakausap ng Diyos si Adan, He's not talking to Adam the flesh, Adam the soul, but He's talking to Adam the spirit, because the real Adam is not the body, the real Adam is not the soul, but the real Adam is the spirit. So, iba po ang approach ng Diyos. When He looks at you, He is not looking at you as the flesh. He's not looking at you as the soul. He's looking at you as the spirit. Kaya nga po yung salvation it's not what you do on your body. Amen? It's not what you think in your soul or in your mind, but it's what your spirit believes in. Because the real you, yun ang gusto ng Diyos na iligtas. He wants to save your spirit. Because your spirit is the real you. Ang tunay na ikaw yung spirito. This thing is not the real me, but the real me is the spirit. Yung nasa loob po. Kaya pagka sinabi ng Diyos kay Adan, you will die, you will surely die, He's not referring to Adam the flesh, but He's referring to Adam the spirit man. At nung pakialaman po ito ni Adan at ni Eva, they died. Namatay na po sila. Really?
exactly kung paano po sinabi ng Diyos, namatay po si Adan. That day, nawala na po si Adan. The real Adam died. Kaya nga po kung papansinin natin, bakit po nabatbat na ng kasalanan ng tao? Now for the last few minutes of my time as I preach to you and teach you about the spirit, soul, and body, for the past years and generations, ang tao po ay patay ang spirito. So now man became ruled by flesh. Sino na po ang nagro-rule sa buhay ng tao? Yun ng laman. Amen? Remember that soul is always submissive. Amen? Binasa po natin doon sa karaan, doon sa aklat ng Roma, that the soul is based on response, on his senses. So, now the soul becomes submissive to the body. Amen? Kaya, dahil po patay ang espiritu, the person, amen, hindi po siya nagbibigay ng panahon saan? Sa Diyos. And neither a person can understand God because the spirit is dead. So, paano po maunawaan ng tao at makikilala niya ang Diyos? Kailangan pong mabuhay ang spirito. Amen? Kailangan pong magbalik ang tunay na ikaw sa iyong sarili. Dahil kung wala po si Kristo, ang tunay na ikaw ay patay at ang naghahari ay laman. Kaya yun, dun nang gagaling, mga kapatid, yung salitang gusto kong bumait, hindi ko magawa. Why? Hindi mo magagawang bumait. Hindi mo magagawa magpakatino unless you make again the Spirit the King and the ruler of your life. Because the Spirit of you, the Spirit of man is the original King of your life as a person. But because of your broken relationship with God, and you don't have Jesus, your spirit man is dead, so you are ruled by the flesh. Kaya ang dali pong magkasala ng tao. So ano po ang kailangan ng tao? Para po magbalik ulit ang spiritual awareness and godly mind. Kailangan pong mabuhay ang spirito. Paano po mabubuhay ang spirito? Wala pong ibang paraan. There is no way. There is no other way. There is no way na ang tao po ay muling marirestore ang spirit, but only through Jesus. Amen? Only through Jesus. Kaya nga sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, amen, and that whosoever can be you today, shall believe and accept that Jesus is Lord, will have life. Isipin mo, pag nabasa mo, John 3:16, pag tinanggap si Kristo, you will have life. Kaya ka nga nakabasa, di ba, common sense, buhay ka. Because if you're dead, di mo mababasa yon. No, you're alive only based on your flesh. But your spirit, man, it's died. It's dead. Sorry for the word. It's dead. Pero when you receive Jesus, the real you, the spirit man, will be resurrected and will come to life. And now you are saved. And the real you is back in business again. At wala pong ibang kaligtasan na bubuhay muli sa Espiritu, kundi si Jesus po lamang. Kaya muli, yan po ang misteryo. Yan po ang hiwaga ng ating buhay bilang tao. Huwag nyo lang pong kalilimutan yan. We have a spirit. We are a spirit. Not we have a spirit. We are a spirit who possess a soul. And we have lives in a body. Kaya ang tunay pong ikaw ay spiritual. Kaya para mabuhay ang spirito, again, you need Jesus. Gusto ko pong gamitin ang pagkakataong ito bilang pagtatapos. Kung gusto mo pong magkaroon at mabuhay muli ang iyong sarili at magkaroon ng relasyon, tanggapin mo si Jesus. Wala na po ibang paraan. At ang paraan po ay kilalanin siya at paniwalaan siya sa iyong puso. Manalangin po tayo. Sabayan mo ako sa panalangin ito kung gusto mong kilalanin ngayon at tanggapin ng Panginoon upang ang iyong spirito ay muling mabuhay. Sabihin mo ang ganitong panalangin, kapatid. Panginoon, salamat po sa pagkakataong binigay mo na napakinggan ko ang araw na ito at ang pag-aaral na ito. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay na Panginoon at tagapagligtas. Natanggap kita na Hari at Panginoon ng aking buhay. Simula sa araw na ito, maghari ka po sa aking puso, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay.
Maraming salamat po sa kaligtasang dulot mo, Jesus. Sa pangalan mo ako'y dumalangin. Amen. Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Nakikita mo po ang lahat ng mga nanunood at nasa kanilang mga tahanan. Lord, pagpalain mo po sila. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan. Puspusin mo sila ng iyong espiritu. Sa mga may sakit, ang kagalingan na igawad mo. Sa mga naguguluhan, nalilito, Panginoon, ang kapayapaan na igawad mo. Maraming salamat po, Ma, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po rin po ang Diyos. Salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay at panunood at pagsabay sa amin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, pansamantala po, tayo po ay magpapaalam na at wala na po tayong oras. Muli sa programa at palatuntunang Ang Tugon sa pangunguna po ni Brother Greg Durante. Pumuli ang inyong nakasama, Brother Dexter Durante po. Pansamantalang muling nagpapaalam sa inyo. God bless you at sa mga susunod po muli nating pag-aaral. God bless you po. Bye.